Nanginginig at tila hindi na mapalagay ang mga kawatan sa kaban ng bayan sa katauhan ni Congressman Pedro Lacjud Asidre, Juan Boltito Soto at Erwin Bindalo Tulfo ngayong muling bubuksan sa publiko ang investigasyon kaugnay sa maanomalyang flood control kung saan nadadawit ang pangalan nitong si Jude Asidre, Tito Soto at Erwin Tulfo na tumanggap di umano ng mali-malitang pera galing sa flood control projects batay sa testimonya ng 18 Marines. Bunga ng pagbuo ni Senate President Alan Peter Cayetano ng subcommittee sa ilalim ng Blue Ribbon Committee na tututok sa investigasyon kaugnay sa flood control controversy ay pumalag itong si Tuta Soto kung saan ayon sa kanya ay illegal di umano ang pagbuo ng subcommittee na ito na pangungunahan ni Senator Rodante Marcolita. May subcommittee na binuo sa ilalim ng Senate Blue Ribbon Committee na magpapatuloy daw sa investigasyon sa flood control projects. At ang mamumuno rito, si Senador Rodante Marcolita. Pero iligal ang hakbang na yan ayon kay Senador Tito Soto. Dahil sa naging pahayag na ito ni Tito Soto, ay nasupalpal siya ni Senate President Alan at ng mga Pilipino kung saan napangaralan ng mga netizens at ni Senate President Alan itong produkto ng One Bull University, bunga ng pagiging walang alam nito sa mismong Senate rules sa loob ng Senado. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik nating mga netizens na una pa kayo na tinignan yung Section 18 ng rules ng Senate at yung Section 20 ng rules on investigations in aid of legislation. But assume natin tama si former Senate President Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal nasa rules po yan. But sabi mo, then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? Talo! Sorry. Isa pa sa labis na nababahala sa muling pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee sa maanomalyang flood control ay itong si Congressman Pedro Lacjud Asidre kung saan mababakas mo sa pagmumuka at pananalita nito ang matinding pangamba na tila alam na nito nasasabit siya dahil ang tingog party list lang naman nitong si Jude Asidre, Yeda at Martin Tambaloslos Romualdez ang may hawak ng pinakamalaking budget sa maanomalyang flood control. Pareho ako ng katanungan ng marami, no? Na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Tama talaga. Why the sudden shift? Why the sudden urgency? Hindi siguro natin makakailan na maisip ng ibang tao. Kami siguro sa kamera at marami kaming mga kasamahan ang nagtatanong bakit pinipilit ngayon. Huwag kayo iiyak. Bunga ng labis na pagkabahala ay idinamay na ni Congressman Jude Asidre itong si VP Sara kung saan tila nais palabasin ni Pedro Lac Asidre na dapat sa impeachment ni VP Sara lamang nakatutok ang Senado at ipaubaya na lang sa ombudsman ni Mr. Bindalo na kakampi ng mga loko ang pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control issue. Total, nandyan na rin naman ang proseso sa ombudsman. Which is a proper forum. And I think everybody will agree that that is a proper forum, no? Pwede na!
the ombudsman at the moment because cases have started to be filed. Hindi mo maiwasang isipin ba na ginagawa ba nila ito para sa umaga, babalikan nila lahat yung mga executive agencies para sa hapon sa impeachment. Medyo nawawala kami, nakakalampag kami sa impeachment court. Huwag naman ng ganun, di ba? Huwag kayo iyak. Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo naman mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, baka ang iniisip nila pwedeng sige, guluhin na lang natin, di ba? Talaga, Charmy. So, I think that is those are valid questions that needs to be answered. I'm not saying that we should escape accountability, but we allow the proper forum to take over the process of exacting accountability. Kasi kung sa Senado rin lang naman, may senador din kasi na kasama sa mga inaakusahan. Kaparehong kung kami, hindi rin naman siguro matutuwa ang taong bayan na kami rin ang mag-iimbestiga sa mga kasamahan namin sa House. And precisely the reason bakit the House decided to defer the role of the investigation sa Ombudsman. I think the process of searching for accountability, of exacting accountability should proceed, should continue. Pero ang tanong ko dapat it should be on the basis of evidence. It should be on the basis of the rule of law. And it should not be used as a mechanism to deflect attention from the ongoing impeachment trial. Because in the end, accountability din yun eh. Bangag yan! You cannot undermine that, di ba? So, yun lang yung punto ko regarding dun sa pag-create ng subcommittee. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Kapag nasimula na ang investigasyon sa mga sangkot sa flood control scandal, ay mabubunyag ang biggest cover-up sa kasaysayan sa pangunguna ni Ping Lacson.